May nagtanong sa akin ngayon dito, siguro medical student po ito. Ang tanong niya ay ganito, Dok, meron ka bang mga bagay na natutunan mula sa mga pasyente mo na hindi naturo sa medical school? Ito mga yan, sana pakinggan po ninyo. Ayun, sabi nga po ng mga mentors namin, our books are there, yung mga libro namin dyan, but the best books are our patients. Hindi ko gets to noon, pero totoo pala. Alam niyo, sa dami ng taong ginugol ko para sa pag-aaral mula undergrad hanggang medical school, mas marami pa talaga ako natutunan after the board examination. Una, hindi lahat ng treatment talagang pare-pareho sa lahat ng tao. Malinaw po yung guidelines, oo, yung hypertension at diabetes, may clinical treatment algorithm, meron pa mga flowchart, may mga kung ano pang makikita kayo dyan. Pero sa totoong buhay, hindi porke gumana kay Juan, gagana na rin kay Pedro. May kanya-kanya po tayong mga kwento, may kanya-kanya po tayong mga resources, may kanya-kanya tayong mga takot, pananampalataya at iba pa. Minsan, mas makalaga na makinig tayo kaysa sa magsulat ng gamot sa reseta. Naalala ko rin ngayon lamang, no? Sabi ng isang pasyente na matanda sa akin, sabi niya ganito, yung klinika mo na naririto sa bahay mo, huwag mo nang alisan yan. Huwag ka nang humanap ng iba pang klinik dahil ito ay iyo at kinakailangan ka ng mga pasyente mo rito. Simple lamang yun, pero bigat. Nung sinabi niya yon sa akin, parang ang hinahanap ng pasyente, hindi lang pala talaga gamot. Para walang naman kami ng mga gamot na binibigay ng reliever ko dito o yung mga doktor na nakita nila sa labas. Pero hindi po gamot ang kinakailangan nila, kundi presensya at commitment ng isang doktor sa kanila. Isang doktor na bumabalik-balik sa kanila at binabalik-balikan din po nila. Yun bang doktor na po pwedeng maging kaibigan at doktor na hindi lamang sila basta-basta dinadaan-daanan? Tapos ito po, meron pang isa pang kwento, mabilis lamang to. Isang pamilya na naging regular ko na pong mga pasyente para sa ubo, para sa sipon, blood pressure check-up, nutrition advice. Hanggang sa isang araw, na-detect natin na medyo hindi maganda yung sintomas ng father nila at pangit yung x-ray results. So, ang ginawa natin, na-refer po agad natin ito sa pulmonologist kasi parang mukhang CA, mukhang cancer. One time, bumalik sila sa akin dito sa klinika. Ang sabi sa akin nung isang member of the family, Dok, buti na lamang na-detect mo na agad yung cancer na yon. Kasi ngayon, naggagamot na si tatay at mas okay na yung pakiramdam niya. Alam niyo, isa yun sa mga nagturo sa akin na kahit na family med ako o yung iba nga, tingin sa akin ay GP, basta genuine yung pag-aalaga at may malasakit ka sa isang pasyente, yung referral mo sa isang doktor o sa ibang doktor, malaking tulong yun sa kanila. Alam niyo, kumbaga sa mga experience na to, masasabi natin, healing is not just about medicine. It is about relationship. Simpleng pangungumusta sa pasyente o sa anak ng pasyente dahil alam mo kung ano nangyayari sa pamilya nila. Minsan, mas mabisa pa yan sa pinakamahal na gamot sa merkado. At siguro, ang pinakamahalagang naturo sa akin ng aking mga pasyente ay yung hindi lamang ako dapat maging doktor nila. Isa rin nila akong estudyante at sila yung nagtuturo sa akin ng empathy, ng communication, at syempre, ng patience. Alam niyo, sa totoo lamang, minsan, oo, may mga makukulit talaga at bawat tao. Minsan nga, hindi nga rin maganda yung pakikitungo sa'yo ng ibang mga tao Pero, yung mga ganito experience, hindi mo babasa sa textbooks, hindi makukuha sa pagiging exempted sa final examinations, hindi mo talaga makukuha sa basta four corners of medical school. At ako may natutunan dito, sana po kayo may natutunan din. At kung gusto pa po ninyong pag-usapan ng lifestyle o kung ano pa man po dito po, pwede po kayo mag-email sa tuesdays.drdex@gmail.com. At sana mabasa ko po yung mga mensahe ninyo. Subukan natin pag-usapan yan pag nilayan natin. So, paano? See you! Ingat!